Ako si Aoi, mula sa Tokyo, Japan. Ngayon, ikuwento ko sa inyo ang pinakadramatikong bahagi ng aking buhay. Naniniwala ba kayo sa tadhana? Dati, hindi ako. Pero ngayon, iba na. 4 na taon na ang nakalipas, isang estudyante pa ako sa Tokyo University of the Arts nang hindi sinasadyang makilala ko ang isang exchange student mula sa Pilipinas. Sa panahong iyon, hindi ko man lang naisip na balang araw ay maninirahan ako rito sa Pilipinas. Ang araw na iyon ay isang karaniwang araw ng taksibol. Nasasayawan ang mga cherry blossom sa hangin, at sino ang maakala na ang aming di sinasadyang pagkikita sa Tokyo Museum of Art ang mapapabago ng lubusan sa aking buhay? Ang pagkikita kay Angelo, ang Filipino exchange student, ang pag-ibig na namuo, at ang biglang paghihiwalay. Pagkatapos niyon, ang naghihintay sa akin ay ang balitang pagbubuntis at ang katotohanang kailangan kong palakihin ang isang bata ng mag-isa. Ngunit hindi doon naktatapos ang kwento. Inakay ako ng tadhana patungo sa Pilipinas kung saan naroon si Angelo, at hinanap ko siya kasama ang aming anak. Anak natin siya, iyan ang panimulan ng aking buhay sa Pilipinas. Isang banyagang wika, isang banyagang kultura, at isang biyenan na hindi ako tinanggap. Kaya ko bang malakpasan ang lahat ng pagsubok na ito at makahanap ng bagong buhay sa Pilipinas? Ngayon, ikukwento ko sa inyo ng totoo ang aking makulay na 4 na taong paglalakbay, mula sa pagiging estudyante sa Tokyo University of the Arts hanggang sa pagiging isang manugang sa Pilipinas. Sana ay makapaisip din kayo, sa pamamagitan ng aking kwento, tungkol sa kapangyarihan ng pag-ibig na lampas sa hangganan at ang tapang na bumuo ng isang bagong pamilya. Ang bidyong ito ay isang muling pagsasayos ng kwento. Simulan na natin ang kwento ngayon. Ang pag-subscribe at pag-like ay magdudulot ng swerte sa inyo. Ito ay isang araw noong Abril 2020 sa gitna ng tagsibol ng aking 3 taon sa Tokyo University of the Arts. Nagtatrabaho ako para sa isang museum internship na kinakailangan para sa aking credits. Ang exhibit na nakatang sa akin noong araw na iyon ay ang Aesthetics of East Asian Modern Architecture. Sa ordinaryong araw, isa lamang itong nakakainip na oras ng trabaho, ngunit naiba ang araw na iyon. Excuse me, maari niyo po bang ipaliwanag ng mas detalyado ang tungkol sa obra na ito? Matatas ang wikang Hapon, ngunit may kakaibang accent na nararamdaman ko. Paangat ko ngulo, nakita ko ang isang matangkad at malinis tingnan na lalaki, siya si Angelo. Opo. Ang obra na ito ay gawa ng Filipino architect na si Leandro V. Loxing. Habang nagpapatuloy ako sa pagpapaliwanag, ngumiti siya at nagsabi, ako ay Pilipino. Hindi ko inaasahan na makakakita akong gawa ng isang arkitekto mula sa aming bansa sa lugar na ito. Mula sa sandaling iyon, ang aming pag-usap ay lumampas sa nilalaman ng exhibit at naging mas malalim na kwento. Si Angelo ay nag-aral ng arkitektura sa University of the Philippines Diliman at isang exchange student sa Tokyo. Isang taong puno ng pakahili sa signing at arkitektura. Malapit na ang closing time ng museum. Gusto mo bang magkape pagkatapos ng trabaho? Kung sa ordinaryong sitwasyon, tatanggihan ko ang alok ng isang estranghero, ngunit sa araw na iyon, walang dahilan ay napapatango na lamang ako. Nausap kami hanggang gabi sa isang maliit na cafe malapit sa museum. Bakit mo pinili ang aesthetic studies, Aoi? Mula pa noong bata ako, curious na ako kung paano binibigyan ng definisyon ang kagandahan. Nakakaintriga ang iba't ibang pamantayan ng ganda sa bawat kultura at ang pagbabago ng takbo ng sining sa bawat panahon. Si Angelo ay isang taong tunay na nakikinig sa aking kwento. Sa kanyang nga mata, makikita ang pagiging mausisa at init. Naniniwala ako na ang isang gusali ay hindi lamang isang istruktura, kundi isang lalagyan na naglalaman ng buhay at kultura ng nga taong naninirahan dito. Ang tradisyonal na arkitektura ng Pilipinas ay naglalaman ng pilosopiya na nabibigay diin sa pakakaisa sa kalikasan. Ang kanyang kwento ay mas matingkat kaysa sa anumang lecture na natutunan ko sa museum. Mula kami sa makaibang bansa, ngunit marami kaming pagkakapareho sa pananaw sa sining. Pagkatapos ng aming unang pakikita, madalas na kaming nakikita. Sa mga weekend, sabay naming nililibot ang iba't ibang museum at architectural sites sa Tokyo. Si Angelo ay tumitingin mula sa pananaw ng isang arkitekto, habang ako naman ay mula sa pananaw ng isang aestheticyan. Tinitingnan namin ang parehong espasyo at pinagpapalitan ang aming nga pananaw. Hindi ba ang ganda ng daloy ng nga linya rito? Tama. Ngunit mas nakatuon ako sa emosyon na ibinibigay na espasyo na ito. Madalas kaming nakakaiba ng opinyon, ngunit ang pagkakaiba na iyon ang napapatibay sa aming pag-uwa.
mayroon ding nga pagkakaunawaan dahil sa pagkakaiba sa kultura. Minsan, dumating ako sa aming usapan ng eksakto sa oras. Ngunit si Angelo ay dumating ng mas 10 minuto huli. At nagulat ako, sa Pilipinas, okay lang na medyo mahuli sa pagitan ng mga makakaibigan. Sa Japan, napakahalaga ng time appointment. Ang proseso ng paunawa sa pagkakaiba ng aming kultura ay minsan nakakahiya, ngunit ang sandaling iyon ang napalapit sa amin. Ang araw ng taksibo na kasama si Angelo ay parang isang panaginip na napakaganda. Ngunit sa panahong iyon, hindi ko alam na ang pagkikita na ito ang simula ng aking tadhana na mapapabago ng lubusan sa aking buhay. Habang madalas na kaming nakikita ni Angelo, unti-unting lumalim ang aming damdamin. Sa simula, isa lamang itong simpleng cultural exchange, ngunit habang lumilipas ang oras, lumalago ang gigit pa sa damdaming iyon. Nung tag-araw ng 2020 sa isang party ng ma-exchange students sa Tokyo, naglakas loob si Angelo na magtapat, "Awi, mahal kita." Hindi lang bilang isang kaibigan, ang aking puso ay bumilis. Sa katunayan, matagal na rin akong nakakaramdam ng kakaibang damdamin kay Angelo. Nang gabing iyon, sa ilalim ng naniningning na Tokyo Tower, unang nahawa ang aming makamay. "Mahal din kita, Angelo." Ganon kami naging makasintahan. Makaiba kami ng nasyonalidad, ngunit isa ang patutunguhan ng aming nga puso. Tinuruan ako ni Angelo ng Filipino at mas detalyado ko siyang tinuruan ng Hapon at kulturang Hapon. Habang lumalaki ang aming oras na makasama, natural kaming nasimulang maksama sa isang bahay. "Awe, paano kung maksama na lang tayo, gusto kitang makita araw-araw?" Sa simula, naaatubili ako. Sa Japan, hindi pa gaanong karaniwan ang pagtatrabaho bago magpakasal. Ngunit nang makita ko ang taos-pusong tingin ni Angelo, hindi ko siya matanggihan. Nung talagas ng 2020, nasimula kami manirahan ng makasama sa isang maliit na apartment malapit sa Shibuya, Tokyo. Ang buhay na makasama ay matamis ngunit puno na pagsubok. Masaya ang aming pang-araw-araw na gawain. Gumigising kami sa umaga, naghahanda ng almusal ng makasama, pumupunta sa kani-kaniyang paralan, at sa gabi ay nakikita muli upang ibahagi ang aming araw. Madalas akong ipaluto ni Angelo ning pagkain Pilipino, at ang kanyang adobo ay talagang masarap. Ito ang tunay na lasa na Pilipinas. Balang araw, kapag napunta ka sa Pilipinas, marami ka pang masarap na pagkain na matitikman. Ngumiti ako sa sinabi ni Angelo, ngunit hindi ko alam noon na talagang pupunta ako sa Pilipinas. Bagaman matamis ang aming buhay na makasama, minsan ay lumulungkot ang ekspresyon ni Angelo, mas lalo na kapag nanonood siya ng balita sa Pilipinas o pagkatapos makipag-usap sa kanyang pamilya. Sa simula, akala ko ay homesickness lamang. "May problema ka ba? Medyo malungkot ka nitong nakaraang araw." "Hindi, okay lang. Konting stress lang dahil sa pag-aral." Ngunit naramdaman ko na may itinatago siya sa likod ng kanyang ngiti. Noong taglamig ng 2020, makasama naming ipinagdiwang ang aming unang Pasko. Puno ang Tokyo ng magagandang ilaw at masaya kami kahit sa palabas lang. "Awi, kailangan kong bumalik sa Pilipinas pansamantalang ngayong holiday." "Sige." "Gaano katagal ka doon?" "Hindi pa ako sigurado." Naramdaman ko ang kakaibang kaba sa mga mata ni Angelo noon, ngunit hindi ko gaanong pinansin. Naniniwala ako na malalampasan ng aming pag-ibig ang anumang pagsubok. Nasimula ang bagong taon ng 2021. Makasama kaming pumunta sa Meiji Shrine para magdasal. Sinabi namin sa isa-isa na pareho naming hiniling na makasama kami magpakailanman. Nang gabing iyon, mahigpit akong niyakap ni Angelo. "Awi, mahal kita kahit anong mangyari. Huwag mong kalimutan yan." Ang kanyang boses ay may kakaibang pagmamadali kaysa sa karaniwan. Tila may lungkot na napapahiwatig ng pamamaalam. Ngunit dahil lamang sa labis na damdamin, mas mahigpit ko lang siyang niyakap at hindi ko napansin ang tunay na kahulugan ng kanyang sinabi. 6 na buwan ng aming pagsasama, lumalim ang aming paibig, ngunit mas lalong naramdaman ko na may gumugulo sa isip ni Angelo. At hindi nagtagal, ang aking pangamba ay naging katotohanan. Hindi pa ako handa nang magsalita si Angelo. Pebrero 2021, papatapos na ang taglamig. Ang tanawin ng Tokyo mula sa bintana ay maganda pa rin, ngunit ang kapaligiran sa aming bahay noon ay mabigat. Mula umaga, tahimik si Angelo. Sinabi niya na may mahalaga siyang sasabihin at kailangan kong umuwi ng maaga sa gabi. Pagdating ko sa bahay pagkatapos ng trabaho, nakahain sa mesa ang iba't ibang pagkaing Pilipino. Si Angelo mismo ang nagluto ng paborito kong adobo at sinigang. Ngunit malungkot pa rin ang kanyang ekspresyon. "Awi, umupo ka. May kailangan akong sabihin." Pagkatapos naming kumain, umupo kami sa sofa.
huminga ng malalim si Angelo at nagsimulang magsalita, kailangan kong bumalik sa Pilipinas. Agad na bumasa ang aking puso. Alam ko naman na kailangan niyang bumalik sa Pilipinas balang araw dahil isa siyang exchange student, ngunit hindi ko inaasahan na biglaan siyang sasabihin ito. Kailan? Pagkatapos ng semester. Hindi sa susunod na linggo. Ano? Ang biglaan naman. Bakit? Mas lalo pang lumungkot ang ekspresyon ni Angelo. Doon na niya inilabas ang lihim na matagal niyang itinago. Sa totoo lang, may kailangan akong asikasuhin sa Pilipinas. Kailangan kong sumailalim sa isang espesyal na programa ng serbisyo sibil at infrastruktura para sa bansa. Ang salitang serbisyo ay kakaiba sa aking pandinig. Walang mandatoryong serbisyo militar sa Japan, kaya bago sa akin ang konsepto. Serbisyo? Anong ibig mong sabihin? Sa Pilipinas, lalo na kung ikaw ay isang eskolar o may obligasyon sa gobyerno, kailangan mong magbigay ng serbisyo sa bansa. Kadalasan, nasamit 20 esaluk ng humigit kumulang 18 hanggang 24 na buwan. Dahil sa pag-aral ko sa ibang bansa, naantala ko ito ngunit hindi na pwede ngayon, kailangan na akong pumunta sa Mindanao para sa isang proyekto ng pagtatayo. Doon ko lang naintindihan kung bakit naguguluhan si Angelo sa mga nakaraang araw. Ang ngunit nalilito pa rin ako. Kung ganon, paano na tayo? Makakapaghintay ka ba? Mga 18 buwan. Sa totoo lang, hindi ito madali. Sa lugar na pupuntahan ko, limitado ang paggamit ng cellphone at hindi malayang makakalabas. Hindi ko lubos na naiintindihan kung gaano kahaba ang 18 buwan. Ngunit dahil mahal ko si Angelo, nangako akong maghihintay. Okay lang. Maghihintay ako. Madalas din akong susulat. Salamat Aoi, sorry talaga. Nang gabing iyon, natulog kaming makayakap. Nakinig ako sa tibok ng puso ni Angelo at lumuha ako sa paisip na hindi ko maririnig ang tunog na ito sa loob ng 18 buwan. Ang sumunod na linggo ay mabilis na lumipas. Tinapos ni Angelo ang administratibong proseso sa paralan at inayos ang kanyang gamit. Sinubukan kong maging masaya sa harap niya, ngunit kinakabahan ako. Ang distansya sa pagitan ng Japan at Pilipinas ay biglang naging napakalayo. Masakit ang paghihiwalay sa airport. Sa harap ng departure gate, mahigpit akong niyakap ni Angelo. Babali ako, hintayin mo ako. Opo, maghihintay ako. Magtapos kang ang serbisyo ng maayos at bumalik ka. Pagkatapos ng huling yakap, tumuloy si Angelo sa departure gate. Nanatili ako sa lugar na iyon hanggang sa hindi na makita ang kanyang likuran. Noon, hindi ko alam na ito na pala ang aming huling pagkikita. Sa pag-uwi, napakatahimik ng walang laman na apartment. Karamihan sa mga gamit ni Angelo ay naayos na, ngunit para kay Aoi, ang pag-ibig natin ay kayang lagpasan ang anumang distansya, anumang oras. Babalik ako. Sa pagbabasa ng sulat na iyon, nagpasya ako. Maghihintay ako kay Angelo anuman ang pagsubok, ngunit ang tadhana ay nahanda ng mas malaking pagsubok para sa amin. Sa unang ilang linggo pagkatapos umalis ni Angelo patungo sa Pilipinas, puno akong pananabi at pag-asa. Madalas akong kinukontak ni Angelo bago siya sumaba sa kanyang misyon. Nag-usap kami sa video call at madalas kaming nagpapalitan ng mensahe. Bukas ang alis ko. Pagkatapos nito mahihirapan tayong makipag-ugnayan sa isa't isa ng matagal. Okay lang, maghihintay ako sa iyong masulat, ibigay mo ang address. Ibinigay ni Angelo ang address ng kanyang unit at bawat linggo ay maingat akong sumusulat at nagpapadala ng sulat. Sa simula, bawat 2 linggo ay may sagot akong natatanggap. Ang sulat, na nakasulat sa hindi mayos na Japanese, ay puno ng hirap ng kanyang serbisyo at pananabik para sa akin. Bawat gabi bago matulog, iniisip kita, Aoi, kapag natapos ang aking misyon at nakakuha ako ng leave, pupunta ako sa Japan. Sa tuwing nakakatanggap ako ng ganoong sulat, naiinitan ang aking puso. Ngunit habang lumilipas ang oras, lalong humahaba ang pagitan ng masulat. Isang beses sa isang buwan, pagkatapos ay isang beses sa 2 buwan. Ang huling sulat na natanggap ko ay halos 4 na buwan na pagkatapos niyang umalis. Nagbago ang aking deployment area. Magpadala ka ng sulat sa bagong address. Patuloy akong napadala ng sulat sa bagong address, ngunit wala nang dumating na sagot. Sinubukan kong tawagan ang kanyang numero ng telepono, ngunit hindi ko siya makontak. Ang ma-email ay bumalik, parang nawala si Angelo sa mundong ito. Bakit hindi siya makontak? May nangyari ba? Lumaki ang aking kaba at pag-aalala, ngunit wala akong magawa. Wala akong halos alam tungkol sa sistema ang serbisyo sa Pilipinas, at wala akong contact number and pamilya ni Angelo. Wala akong magawa kundi maghintay. Pagkalipas na 6 na buwan, nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam sa aking katawan.
Bawat umaga ay labis akong nasusuka, at mas madali akong napapagod kaysa sa karaniwan. Sa simula, akala ko ay dahil sa stress, ngunit nang magpatuloy ang nga sintomas, nagpunta ako sa ospital. Miss Awi, congratulations! Ikaw ay 8 linggo ng buntis. Napalabas ako ng kuryente sa sinabi ngang doktor. Buntis? Mukhang nangyari ito bago pa umalis si Angelo. Isang halong ang kaligayahan, takot, at pagkalito ang sumakop sa akin. Ano ang gagawin ko? Paano ko sasabihin kay Angelo ang balitang ito? Ngunit wala akong paraan upang makipag-ugnayan. Pagkatapos malaman ang tungkol sa pagbubuntis, desperado akong hanapin si Angelo. Nagtanong ako sa Philippine Embassy, ngunit hindi sila makatulong dahil sa patakaran sa pagprotekta ng personal na impormasyon. Mahirap din sabihin sa aking mga magulang ang katotohanan. Sa lipunan ng Japan, ang pagiging isang single mother ay isa pa ring katotohanang mahirap tanggapin. Ngunit hindi ko na kayang itago ito ng mag-isa, kaya naglakas loob akong tawagan ang aking mamagulang. Mama, buntis ako. Ano? Kaninong anak yan? Yung Filipino. Anak ko siya ni Angelo. Kung ganon, nasaan siya? Balak ba niyang panagutan yan? Ang pagkabigo at pag-alala ng aking nga magulang ay nadarama sa kabilang linya. Lalo na ang aking ama, na labis na nagalit. Umuwi ka kaagad. At ano ang balak mong gawin sa bata? Bumaksa ang aking puso sa kanyang masalita. Mga salita na nagpapahiwatig ng papapalaglat. Ngunit napasya na ako, manganganak ako sa batang ito. Dahil anak ito ni Angelo. Napatuloy ang sigalot sa aking mga magulang, ngunit matibay ang aking pasya. Makakaiba rin ang reaksyon ng aking mga kaibigan. Ang ilan ay sumuporta sa akin, ngunit ang iba ay nagsimulang lumayo. Balik ka ba? Plano mo maisapalakihin ang anak ng isang dayuhan na hindi mo naman makontak. Awi, masisira ang buhay mo. Sa kabilangang paalala at pagtutungam nga nasa paligid ko, pinili kong protektahan ang bata sa aking sinapupunan. Dahil ang batang ito ang patunay ngang pag-ibig namin ni Angelo, pinasabay ko ang pag-aral at part-time na trabaho habang naghahanda sa panganganak. Mahirap, ngunit kapag iniisip ko ang buhay na lumalaki sa aking tiyan, nakakaroon ako ng tapang. Ganon lumipas ang oras? At wala pa ring balita tungkol kay Angelo. Minsan, kinakatakutan ako ng pag-isip na baka nakalimutan na niya ako, ngunit agad kong itinaboy ang ganoong pag-isip. Naniniwala ako na mahal ako ni Angelo at may dahilan kung bakit hindi siya makontak. Balang araw, makikita kami. Ipaparamdam ko sa aming anak ang kanyang ama. Bawat gabi, tinitinan ko ang mabituin sa labas ng bintana at tumitingin sa direksyon ng Pilipinas kung nasaan si Angelo. Ang pag-isip lamang na naroon siya sa ilalim ng parehong langit ay nagbibigay sa akin ng kaunting ali. Sa gitna ng aking pagbubuntis habang lumalaki ng husto ang aking tiyan, lalong naging mahirap ang buhay sa paralan. Karaniwan namang naintindihan ng nga propesor, ngunit ang tingin ng nga kapwa estudyante ay masakit. Tingnan mo yan, may anak siya sa tiyan? Nabalitaan ko na iniwan siya ng dayuhang lalaki. Bagaman nasaktan ako sa mga sismis at tingin na iyon, matibay akong napatuloy. Upang hindi ko isuko ang aking paaral, lumipat ako sa online classes at inayos ang schedule ng pagsusulat ng aking thesis. Ganon ako nadaraan sa mahirap na panahon ng isang araw, may nangyaring kahanga-hanga. Ngayon, mag-ultrasound tayo. Medyo kinabahan ako sa sinabi ng doktor. Sa sandaling nakita ko ang maliit na nilalang sa monitor, dumaloy ang aking ngaluha. Congratulations! Isang malusok na baba. Isang anak na babae, bilang naging totoo ang lahat. Agad akong nagpasya dun, pinangalanan ko siyang Sora. Isang Japanese na pangalan na nangahulugang langit, ngunit maganda rin ang bikas sa Filipino, inilagay ko ang hangarin na lumaki siya na may malawak na puso tulad ng langit. Sora, ipapakilala kita sa iyong ama. Sa 8 buwan ng pagbubuntis, naghahanda ako para sa panganganak sa isang maliit na apartment sa Tokyo. Hindi pa rin lubos na matanggap ng aking magulang ang aking desisyon, ngunit minsan ay dumadalaw ang aking ina upang tumulong sa paghahanda para sa panganganak. Awi, kaya mo ba talagang mag-isa? Okay lang mama, kasama ko ang batang ito. At nung isang gabi nung Nobyembre 2021, isang linggo bago ang aking due date, nagsimula ang aking labor. Agad kaming natungo sa ospital at pagkatapos ng 12 oras ng matinding labo, isinilang si Sora. Sa unang pagkakataon na niyakap ko ang maliit na pulang mukhang gata, napuno ang aking puso ng pag-ibig at kaligayahan na hindi ko pa nararamdaman kailanman. Hello Sora mama ito, welcome sa mundo. Habang hawak ko ang bata sa aking bisik, mas lalong namimiss ko si Angelo. Ang nga mata ni Sora ay kamukha ni Angelo. Sa tuwing nakikita ko ang nga matang iyon, nasasaktan ako,
ngunit sa parehong oras ay naaaliw. Dahil ngayon, may bahagi na ako ni Angelo na kasama ko. Nasa bahay ako para sa postpartum care sa tulong ng aking ina. Talagang mahirap ang unang buwan. Ang kakulangan sa tulog at stress sa pag-alaga ng bata, at ang pananabik pa rin sa nawawalang Angelo ay bumabagabag sa akin. Ngunit sa tuwing nakikita ko ang ngiti ni Sora, lahat ng hirap ay nagiging bearable. Sora, ang iyong ama ay isang napakagandang tao. Balang araw, siguradong ipapakilala kita sa kanya. Bawat araw ay ikinuwento ko kay Sora ang tungkol kay Angelo. Bagaman isang sanggol pa siya na hindi pa nakakaintindi ng salita, gusto kong hindi niya makalimutan ang kanyang ama. Pakalipas ng 3 buwan pagkatapos ng panganganak, bumalik ako sa paralan. Minsan ay inaalagaan ng aking ina si Sora, at sa natitirang oras ay ginagamit ko ang daycare facility sa universidad. Ang malamig na tingin nga nasa paligid ay nanatili, ngunit ngayon ay hindi ko na gaanong pinapansin iyon. May sarili kaming maliit na mundo ni Sora. Napagkakatapang mo. Isang araw, sinabi iyon sa akin ng isang ina na nakilala ko sa daycare facility. Naramdaman ko ang init sa aking puso sa mga salitang iyon. Sa kabilang ng lahat ng pagsubok, naramdaman kong tama ang pinili kong landas. Tag-araw ng 2022, si Sora ay halos 8 buwan na, at malapit na akong magtapos. Nang isang araw, isang disinasadyang pakikita ang muling nagpabago sa aking buhay. Pagkatapos isilang si Sora, lubusan na nabago ang pang-araw-araw na buhay. Ang pagsasabaying pag-aral at pag-alagaing bata ay mas mahirap kaysa sa inaasahan. Madalas akong nagigising sa gabi dahil sa iyak ni Sora, at sa araw naman ay kailangan kong mag-concentrate sa aking mga assignments. Minsan, pagod ako na gusto ko nang isuko ang lahat. Awe, ang galing mo talaga. Kung ako, hindi ko yata kaya. Ang nga salita ng aking kaibigan na si Mika, na tanging sumuporta sa akin, ay nagbigay ng malaking lakas. Ngunit karamihan sa mga tao ay iba. Lalo na ang lipunan ng Japan, na hindi kailanman naging maluwag sa mga single mother. Isang araw, habang nagsusulat ako ng thesis sa library ng universidad, biglang umiyak si Sora. Gaano man ang papapatahan ko, patuloy siyang umiyak, at ang ngatingin ng na nasa paligid ay lalong naging masakit. Excuse me, kung may bata po kayo, maaari po bang pumunta kayo sa ibang lugar? Lugar po ito para sa pag-aral. Sa sinabi ng librarian, nakaramdam ako ng halo-halong kahihiyan at galit. Habang lumalabas ako sa library na hawak si Sora, narinig ko ang bulungan ng ilang estudyanta. Nabalitaan ko, iniwan siya ng Filipino na kadate niya, nanganak siya ng bata sa isang dayuhan ng hindi napakasal. Ang masalitang iyon ay parang kutsilyong tumusok sa aking puso, ngunit matatak akong naglakad. Habang hawak ang maliit na kamay ni Sora, napasya ako. Hindi ako susuko sa anumang tingin at patatangi. Sora, sisiguraduhin ni Mama na magiging masaya ka. Hinding-hindi ako susuko. Sa paglipas ng panahon, unti-unti akong nakasanayan sa buhay na pagsasabay ng pag-alaga ng bata, pag-aral, at part-time na trabaho. Lumaki ng malusog si Sora at bawat araw ay napakita ng bagong makaganapan. Ang unang araw na siya ay ngumiti, ang unang araw na siya ay naumpisa ng pagtalikod. Ang lahat ng nga sandaling iyon ay mahalagang regalo para sa akin. Kung nakikita lang sana ito ni Angelo, gaano kaya kasaya siya. Wala pa ring balita tungkol kay Angelo, ngunit sa pamamagitan ni Sora, nararamdaman ko ang kanyang presensya. Ang mamata at ngiti ni Sora ay kamuha ni Angelo. Minsan, habang hawak ko si Sora, ipinapakita ko sa kanya ang aming larawan ni Angelo. Ito ang iyong Papa Sora. Napakagandang tao niya. Nang isang araw, habang kasama ko si Sora sa isang parke sa aming lugar, nakasalubong namin ang isang matandang maasawa. Napakita sila nga espesyal na interes kay Sora. Ang cute naman ng bata. Ilang buwan na siya? 10 buwan po. Maisa ka lang ba na papalaki? Nag-atubili ako saglit sa tanong na iyon, ngunit ngayon ay kaya ko nang sumagot ng may kumpiyansa. Opo, mag-isa ko lang po siyang pinapalaki ngayon, ang galing mo. Ngayon, ang makabataan ay walang pananagutan. Napaya ako sa masalitang puno ng paitan ng matandang maasawa. Ang katotohanang mayroong mataong nakakaintindi ay nakakali. Taglagas ang 2022, ipinadiwang ni Sora ang kanyang unang kaarawan. Bagaman hindi ito isang magarbo na handaan, natipon ang aking mamagulang at ilang kaibigan upang ipadiwang ang unang kaarawan ni Sora. Naumpisa nang maglakat si Sora at kaya na rin niyang sabihin ang salitang mama. Sa tuwing tinatawa ako ni Sora ng mama, napupuno ang aking puso.
Ngunit sa parehong oras, labis din akong nalungkot nang makita si Sora na hindi alam kung kanino niya sasabihin ang salitang papa. Habang papalapit ang aking graduation, nasimula akong mag-isip tungkol sa aking karera. Alam kong hindi magiging madali ang paghahanap ng trabaho bilang isang single mother sa Japan. Ngunit upang mabigyan si Sora ng mas magandang kapaligiran, masikap akong naghanda. Miss Awi, may plano ka na ba pagkatapos ng graduation? Sa tanong ng aking thesis advisor, matapat akong sumagot. Hindi pa po ako sigurado, ngunit gusto kong makahanap ng paraan upang mabuhay ng masaya kasama ang aking anak na babae. Interesado ka ba sa overseas employment? Sa iyong kakayahan, may posibilidad kang magtagumpay. Sa sinabi ng profesor, bigla kong naisip ang Pilipinas. Sumagi sa isip ko ang pag-isip na baka makita ko si Angelo, ngunit parang hindi ito possible sa katotohanan. Wala akong halos alam tungkol sa Pilipinas, ay hindi ako matatas sa wika. Ganon ako namuhay araw-araw ng isang araw, dumating ang isang di sinasadyang pagkakataon nang dalhin ko si Sora sa isang sentro ng kulturang Pilipino sa Tokyo. Dahil sa pagiging popular ng kulturang Pilipino sa Japan, dumarami ang mga ganitong lugar. Sa pagpasok ko sa lugar na iyon, naalala ang aming naalala ni Angelo, naghihintay ang isang nakatakdang pagkikita. Nasa Tagsibol ng 2023, halos 1.5 taon na pagkatapos isilang si Sora, panahon iyon kung kailan lumalim ang aking pag-aalala tungkol sa aking karera habang papalapit ang graduation sa universidad. Nang araw na iyon, hindi sinasadya akong dumaan sa sentro ng kultura at sining ng Pilipinas sa Shinjuku, Tokyo. Dahil madalas naming puntahan ni Angelo ang lugar na iyon, natural na napunta ako doon. Sora, dito madalas pumupunta si Mama at Papa. Isinakay ko si Sora sa stroller at pumasok sa sentro. Dumadaloy ang musikang Pilipino sa loop at may mga klase ng pagluluto at wika ng Pilipinas na nagaganap. Bigla kong naalala ang ilang salitang Filipino na itinuro ni Angelo. Magandang umaga, ako si Awi. Habang binubulong ko ang mga salitang iyon sa aking sarili, tinitingnan ko ang mga nakadisplay na Filipino ceramics. Nang sandaling iyon, ngumiti sa akin ang isang babae na nasa gitnang edad. Maganda ang iyong pagbikas ng Filipino. Interesado ka ba sa Pilipinas? Sa babaeng iyon na nakipausap sa akin sa Filipino. Saglit akong sumagot sa hindi matatas na Filipino. Opo, konti lang po. May kaibigan po akong Pilipino. Magili na napatuloy sa pausap ang babae sa Japanese. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Elena Santos, isang Filipina na 10 taon nang nakatira sa Tokyo. Umupo kami sa cafe at nausap. Ang cute naman ng bata. Ilang buwan na siya. Malapit na po siyang 2 taon. Ang pangalan niya po ay Sora. Sora? Ibig sabihin ba'y langit? Magandang pangalan iyan sa Filipino. Malapit na nakipausap si Elena kay Sora, at ngumiti rin si Sora sa kanya. Habang nagpapatuloy ang aming pausap, nakaramdam ako ng kakaibang ginhawa, kaya unti-unti kong sinimulan ang aking kwento. Sa totoo lang, ang ama ni Sora ay isang Pilipino. Naaral siya ng arkitektura sa University of the Philippines Diliman at naging exchange student sa Tokyo University. Lumaki ang nga mata ni Elena. Talaga? Nasa Pilipinas ba siya ngayon? Opo, siguro. Sabi niya pupunta siya sa isang service program, ngunit nawalan kami ng kontak. Pagkatapos marinig ang aking kwento, napahayak si Elena ng malalim na empatiya. At nakakagulat, detalyado niyang ipinaliwanag ang tungkol sa sistema ng serbisyo sa Pilipinas. Sa Pilipinas, karaniwan nang naglilingkod ang mga lalaki sa loob ng humigit kumulang 2 taon. Ngunit minsan, kung nasaktan sila sa training o nakaroon ang problema sa kalusugan, mahirap makipag-ugnayan. Gumaksa ang aking puso sa masalitang iyon. Naisip ko na baka may nangyari kay Angelo. Ano po ang pangalan ng kaibigan na iyon? Angelo, ipinanganak noong 1998 at sa arkitektura sa University of the Philippines Diliman. Nag-isip si Elena sandali. Pagkatapos ay biglang lumaki ang kanyang nga mata at sinabi, hindi kaya taga-Cebu siya? Opo, tama po. Paano niyo po nalaman? Nagulat akong nagtanong. Sinabi ni Elena na ang kanyang nakababatang kapatid ay natapos din ng arkitektura sa UP Diliman at may kaibigan na nagngangalang Angelo. May ganoong tao sa mga kaibigan ng kapatid ko. Nabalitaan ko na taga-Cebu siya, nag-exchange student sa Tokyo, at sumailalim sa service program. May ganong coincidence ba? Ang aking puso ay bumilis. Ang gugnadyang kay Angelo na nawala sa lube ni halos 2 taon ay biglang lumitaw. May alam pa po ba kayo tungkol sa kanya? Nag-isip sandali si Elena,
Pagkatapos ay kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang kapatid. Habang nag-usap sila na halo-halo ang Japanese at Filipino, kinabahan akong naghintay. Opo, tama. Nabalitaan ko na nakakaroon na aksidente si Angelo sa kanyang deployment. Sa sinabi ni Elena, parang nawalan ako ng hininga. Aksidente? Ano? Nasaktan daw siya sa isang project site. Maluba ang kanyang binti at ilang beses na siyang inoprahan. Nasa isang regional hospital pa rin siya sa Cebu City ngayon. Agad na bumuhos ang aking luha. Gaano ako kinabahan noon dahil hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Angelo at ngayon lang namin nalaman ang dahilan. Nasa hospital pa rin po ba siya ngayon? Opo, ginagamot pa rin daw. Hindi pa maganda ang kondisyon ng kanyang binti kaya sumasailalim siya sa rehabilitasyon. Magulo ang aking isip. Naramdaman ko ang ginhawa at pag-alala ng sabay-sabay sa katotohanan ng buhay si Angelo at hindi siya makakontak dahil sa kanyang pinsala. Maari po bang malaman ko pa ang tungkol sa hospital na iyon? Muling nakipausap si Elena sa kanyang kapatid. Pagkatapos ay ibinigay sa akin ang impormasyon tungkol sa regional hospital sa Cebu at ang tungkol sa pagdalaw. At nagbigay siya ng di inaasahang alok. Sa susunod na linggo, pupunta ako sa Pilipinas. Gusto mo bang sumama? Sa tingin ko ay makakatulong ako sa iyo. Nag-atubili ako sa masalitang iyon. Ang papunta sa Pilipinas kasama si Sora ay hindi madaling desisyon. Ngunit ang pag-iisip na makikita ko muli si Angelo ay nagbigay sa akin ng tapang. Talaga po, kakayanin ko po ba? Hindi po ako matatas sa Filipino. Okay lang, tutulungan kita. At siya ang ama ng bata. May karapatan kang malaman. Sa mainit na salita ni Elena, napasi ako. Gusto kong bigyan si Sora ng pagkakataong makilala ang kanyang ama. Nang gabing iyon, matagal na akong nakatulo ng may pag-asa. Sora, malapit na nating makikita si Papa. Sa tulong ni Elena, nekbo ako ng tiket ng eroplano papuntang Pilipinas kasama si Sora. Nang ipaalam ko ang desisyong ito sa aking mga magulang, sa simula ay tinutulan nila, ngunit nang makita nila ang aking matibay na hangarin, sa huli ay naintindihan nila. Talaga bang kailangan mong pumunta? Opo, Mama. Gusto kong bigyan si Sora ng pagkakataong makilala ang kanyang ama at gusto ko ring makita si Angelo. Nang gabing bago umalis, hindi ako makatulog. Ang excitement at kaba ay nagahalo. Paano ako sasalubungin ni Angelo? Ano ang kanyang reaksyon kapag nakita niya si Sora? Ang aking isip ay puno ng iba't ibang pag-isip. Isang araw noong Abril 2023, sa wakas ay ang araw ng pag-alis. Hawak ko si Sora at nagtungo kami sa Haneda Airport. Si Elena ay naghihintay na roon. Huwag kang mag-alala, magiging mayos ang lahat. Medyo gumaan ang aking loop sa mainit na pampatibay loop ni Elena. Sa pagsakay sa eroplano, iniwan ko ang tanawin ng Tokyo at napatuloy patungo sa isang bagong hamon. Sora, pupunta tayo para makilala si Papa? Ang flight ay halos 2 oras. Maikling panahon lamang iyon, ngunit para sa akin, ito ay isang paglalakbay patungo sa isang malaking pagbabago sa buhay. Habang tinitignan ko ang maulap sa labas ng bintana ng eroplano, isa-isa kong naalala ang aming mga alala ni Angelo. Pagdating namin sa Mactangen Cebu International Airport, sinalubong ako ng banyagang hangin at wika. Lahat ay bago at kakaiba, ngunit dahil kasama ko si Elena, nakaramdam ako ng tiyakan. Maga 40 minuto ang biyahe papunta sa ospital. Okay ka lang ba? Opo, okay lang po. Basta makita ko lang si Angelo. Habang nakasakay sa taxi papunta sa hospital, pinanood ko ang tanawin ng Cebu sa labas ng bintana. Ang lungsod na tanaw ang dagat ay kakaiba sa Tokyo, ngunit may iba pang alindog. Ang Cebu ang hometown ni Angelo, dito siya lumaki. Sa sinabi ni Elena, mas maingat akong tumingin sa paligid. Nang makita ko ang lugar kung saan lumaki si Angelo, ang nakasada at dagat kung saan siya naglalaro, mas naramdaman ko siyang malapit. Sa wakas, dumating kami sa hospital. Sa harap ng malaking gusali, saglit akong nakatubili. Biglang bumalik sa akin ang katotohanan na makikita ko na talaga si Angelo. Handa ka na ba? Opo, hindi po. Hindi ko po sigurado. Kinakabahan akong pumasok sa hospital. Habang inaasikaso ni Elena ang proseso ng pagdalaw sa Filipino, hawak ko si Sora at naghintay. Mausisa si Sora na tinitingnan ang paligid sa banyagang kapaligiran. Sora, sandali lang. Makikita mo na si Papa. Nang payagan na kami, natungo kami sa kwarto sa gabay ng nurse. Habang naglalakad kami sa pasilyo, mas lalong bumilis ang tibok ng aking puso. Gaano ko katagal hinintay ang sandaling ito. Dito po. Room 304.
Huminto ang nurse sa harap ng pinto. Huminga ako ng malalim at kumato sa pinto. Isang mahinang sagot ang narinig sa loop at maingat naming binuksan ang pinto. At doon, naroon si Angelo. Ang kanyang anyo na nakahiga sa kama ay iba sa aking naalala. Mas payat siya at maputla ang kanyang mukha. Nakakas ang kanyang kanang binti. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili pa rin ang mga mata na minahal ko. Angelo. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang ulo at tumingin sa akin. Sa simula, hindi siya makapaniwala. Ang kanyang nga mata ay lumaki at nagsimulang manginig ang kanyang labi. Aaoy, ikaw nga ba talaga? Bumuhos ang aking luha sa kanyang boses. Dahan-dahan akong lumapit sa kama. Hawak ko si Sora at mausisa siyang tinitingnan si Angelo. Opo, ako po. Angelo, matagal na po. Si Angelo ay nanatili pa ring gulat at pinagpapalit-palit niya ang tingin sa akin at kay Sora. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang nga mata. Paano ka nakarating dito? Paano mo ako nahanap? Hinanap po kita. Kaya ako na parito. Inilapit ko pa ng kaunti si Sora. Kumakabo ang aking puso, ngunit naglakas loob akong magsalita. Angelo, ang batang ito, anak natin siya. Biglang bumalo ang katahimikan sa kwarto. Ang mukha ni Angelo ay puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Nangingini ang kanyang kamay na dahan-dahang hinaplos ang maliit na mukha ni Sora. Anak natin? Opo, si Sora. Ang ibig sabihin ay langit. Nalaman ko lang po pagkatapos mong umalis. Dumaloy ang luha sa mga mata ni Angelo, tinitingnan niya si Sora at hindi makapagsalita. Si Sora ay tila nag-iingat sa estranghero, ngunit hinawakan niya ang daliri ni Angelo at ngumiti. Gaano ka kahirapan? Hindi ako makakontak. Talaga, sorry. Nangingini ang boses ni Angelo. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Okay lang. Masaya ako na nakita tayo ngayon. Ngunit ano po ang nangyari? Bumuntong hininga si Angelo at nagsimulang makwento. Malubha ang kanyang binti dahil sa isang matinding aksidente habang nasa project site at ilang beses siyang inoprahan. Sa simula, sinubukan niyang makpadala ng sulat, ngunit nabago ang address ng deployment area at nawala ang kanyang contact information. Ilang linggo pa nga siyang nawalan ng malay. Bawat araw, iniisip kita. Ngunit sa ganitong kalagayan, paano ako makikipag-ugnayan? Paano ako muling makikipagkita? Tahimik na lumabas ng kwarto si Elena at binigyan niya kami ng aming sariling oras. Pinaupo ko si Sora sa tabi ni Angelo. Sa simula ay nahihiya si Sora, ngunit nang ngumiti si Angelo at nagsimulang maksalita, nawala ang kanyang pag-ingat. Hello Sora, ako si Papa. Sa sandaling binanggit ni Angelo ang salitang Papa, biglang bumuhos ang aking luha dahil iyon ang unang pagkakataon na narinig ni Sora ang salitang iyon. Papa. Nang ulitin ni Sora ang salita, dumaloy ang luha sa mga mata ni Angelo. Maingat niyang sinubukang yakapin si Sora, ngunit mukhang mahirap siyang gumalaw. Tulungan kita. Binuhat ko si Sora at inihiga sa tabi ni Angelo. Ang sandaling iyon ang unang pagkikita ng isang ama at anak. Paano ko may papahayag ang damdaming iyon? Hawak ni Angelo ang maliit na kamay ni Sora at tahimik siyang tinitingnan. Ang kanyang mata ay puno ng pagsisisi, paibig at pasasalamat. Napakaganda niya. Kamukha mo. Hindi po. Kamukha niyo po ang kanyang mata. Sa tuwing ngumingiti siya, naalala ko kayo. Matagal kaming nausap. Ang nangyari sa loob ng nakaraang 2 taon, ang kapanganakan at paglaki ni Sora, at ang aksidente at pagaling ni Angelo. Mga panahong hindi may pahayag sa salita, ngunit sa sandaling ito, ang lahat ng pagsubok ay tila makabuluhan. Ano ang plano mo ngayon? Hindi ko po alam. Sa totoo lang gusto ko lang po kayong makita. Wala na po akong ibang naisip. Nag-isip sandali si Angelo at nagsabi, kailangan kong kumuwi sa mga magulang ko. Kailangan ko rinigay rehabilitasyon. Kailangan kong sabihin sa kanila ang tungkol sa iyo at kay Sora. Biglang bumalo sa akin ang kaba. Ano kaya ang isipin ng mga magulang ni Angelo? Isang dayuhang Hapon na babae at ang kanyang anak? Ngunit mahigpit na hinawakan ni Angelo ang aking kamay. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Makasama tayo. Ipinaalam ng nurse na malapit nang matapos ang oras ng pagdalaw. Buong lungkot akong tumayo ngunit ngayon ay mayroon na akong pag-asa. Sinabi ni Angelo na makikita kami araw-araw habang kami ay nasa Cebu. Sora, magpaalam ka kay Papa. Paalam, Papa. Sa inosenteng boses ni Sora, muling pinunasan ni Angelo ang kanyang maluha. Mahirap niyang iniangat ang kanyang katawan at hinalikan ang noo ni Sora. Babalik ako bukas. Siguradong babalik ako. Sa paglabas namin ng hospital, may matibay na pasya ang nabuo sa aking puso. Anuman ang pagsubok, magiging pamilya na kami ngayon. Gusto kong bigyan si Sora ang isang masayang pamilya kasama ang kanyang ama.
Inihati kami ni Elena sa hotel at sinabi niyang tutulungan niya kami sa aming iskedul sa susunod na araw. Nang gabing iyon, pinatulog ko si Sora at tinitingnan ang night view ngang Cebu sa labas ng bintana habang iniisip, Angelo, ang saya ko na muling nakita tayo. Ngayon, ano kaya ang mangyayari sa atin? Isang linggo pagkatapos makita kami ni Angelo, sa wakas ay pinayagan na siyang lumabas ng ospital. Bagaman hindi pa siya lubusang gumaling at kailangan pa rin niyang gumamit ng wheelchair, masaya siya na nakalabas na siya ng ospital. Gusto ko nang ipakilala ka at si Sora sa aking mga magulang. Kumakabo ang aking puso sa sinabi ni Angelo. Ang paharap sa kanyang nga magulang ay may malaking kahulugan. Ngunit sa parehong oras, kinakabahan ako. Paano kaya nila ako tatanggapin bilang isang Japanese daughter-in-law? Okay lang ba? Bigla na lang dumating ang isang Japanese na babae at ang kanyang apo? Huwag kang mag-alala. Sa simula magugulat sila ngunit kapag nakita nila si Sora luluba ang kanilang loob. Medyo gumaan ang aking loob sa kumpiyansang anyo ni Angelo. Kinabukasan, nagtungo kami sa ancestral house ng mga magulang ni Angelo sa Cebu. Sinabi ni Angelo na bagaman naaral siya sa Manila, ang kanyang pamilya ay mula sa Cebu. Habang nakasakay sa bus papunta sa Cebu, namangha ako sa tanawin ng Pilipinas sa labas ng bintana. Ang mga burol at kapatagan na may halo ng modernong lungsod ay kakaiba sa akin. Sora, tingnan mo yan? Ito ang bansa ni Papa. Tuwang-tuwa si Sora na nakatingin sa labas ng bintana na may pagtataka. Pagmamahal na tiningnan ni Angelo si Sora. Gusto kong turuan si Sora ng Filipino. Gusto kong malaman niya ang dalawang kultura. Opo, ako rin. Sana ay marunong siya ng Japanese at Filipino. Pagdating namin sa Cebu, naghihintay na si tatay ng Angelo doon. Nang una niya kaming makita ni Sora, malinaw na makikita ang pakabigla sa kanyang mukha. Tatay, ito po si Aoi, at ito po si Sora, anak ko po. Walang sinabi ang tatay ni Angelo. Tahimik niya lang kaming pinasakay sa sasakyan at umuwi. Ang katahimikan na iyon ang lalong napakaba sa akin. Ang bahay ni Angelo ay isang tradisyonal na ancestral house sa isang bayan sa Cebu. Humanga ako sa kagandahan ng tradisyonal na bahay Pilipino, ngunit wala akong panahon upang mag-enjoy sa aking pagkamangha. Pagbukas ang pinto at pagpasok namin, naroon ang nanay ni Angelo sa may pintuan. Nanay, dumating na po ako. Nang batiin si ni Angelo na alala siyang tiningnan ang kanyang anak. Pagkatapos ay nakita niya kami ni Sora at tumigas ang kanyang ekspresyon. Ano ito? Sino sila? Huminga ng malalim si Angelo at ipinaliwanag ang sitwasyon. Ang kanyang relasyon sa akin na nakilala sa Tokyo, ang kanyang papasok sa serbisyo at eksidente, at ang paglitaw ni Sora. Pagkatapos niyang magsalita, bumalot ang mabigat na katahimikan sa bahay. Multicultural family? Haya sa ating pamilya. Biglang nasalita ang nanay ni Angelo sa galit na boses. Bagaman hindi ko lubos na naiintindihan ang Filipino, sa kanyang tono at ekspresyon pa lamang ay naramdaman ko na ang patanggi. Nanay, pakiusap, huwag po kayong ganyan. Si Aoi ay nag-isa palakihin si Sora at hinanap ako. Paano ka nakakasiguro? Paano mo nalaman na siya ang anak ko? Nasaktan ako sa mga salitang iyon. Mukhang galit din si Angelo. Nanay, si Sora ay anak ko. Tingnan ninyo, hindi ba't kamukha ko ang kanyang mata? Pakiramdam ni Sora ang tensyon kaya kinabahan siyang mas mahigpit na yumakap sa akin. Pinakalma ko si Sora at tahimik na nagsalita sa Japanese. Okay lang Sora, kasama mo si Mama. Detalyadong tiningnan ng nanay ni Angelo si Sora. Saglit na lumambot ang kanyang ekspresyon, ngunit agad na muling tumigas. Kahit dugo ko pa ang batang iyan, hindi ako tatanggap ng manugang na hapon. Hindi iyan matatanggap sa aming pamilya. Si tatay ni Angelo ay nanatili pa ring tahimik, ngunit ang katahimikan na iyon ay tila nangangahulugang patanggap. Nangingini ang kamay ni Angelo sa pagkadismaya. Nanay, si Aoi ang mahal ko. Si Sora ang anak namin. Pamilya kami. Pamilya? Paano magiging pamilya ang isang dayuhan na bigla na lang dumating? Napatuloy ang pagtatalo at lalong naging hindi comfortable ako. Mukhang pagod na rin si Sora. Sa huli, bumuntong hininga si Angelo at nasabi, "Mapahinga na po muna tayo ngayon, bukas na lang natin pag-usapan." Inihati kami sa kwarto ni Angelo. Malinis ang kwarto ngunit maliit at masikip para sa tatlong tao. Pagkatapos patulugin si Sora, tahimik kaming nausap ni Angelo. Sorry Ao, ganyan talaga si nanay sa simula. Lilipas din ang panahon, magiging okay din. Okay lang, naintindihan ko. Mahirap tanggapin ang bigla naming pag-dating. Ngunit kinakabahan ako sa aking puso. Ano ang gagawin namin sa hinaharap? Babalik ba ako sa Japan?
Sisimula kami ng bagong buhay ni Angelo sa ibang lugar. Mahigpit na hinawakan ni Angelo ang aking kamay. Ako ang bahala, makasama tayo. Nangangako ako. Nang gabing iyon, sa banyagang ancestral house, nakahiga ako na hawak si Sora, ngunit hindi ako makatulog. Ang gabing ang Pilipinas sa labas ng bintana ay kakaiba sa Tokyo. Maari ba talagang maging bagong tahanan namin ito? Kinabukasan ng umaga, maaga akong nagising at tahimik na lumabas ng kwarto. Ang umaga sa ancestral house ay tahimik at payapa. May magagandang bulaklak na namumukatkat sa bakuran at mainit ang sikat ng araw. Narinig ko ang ingay sa kusina kaya maingat akong lumapit. Ang nanay ni Angelo ay naghahanda ng almusal. Naglakas loob akong batiin siya. Magandang umaga po. Hindi matatas ang aking Filipino, ngunit sinabi ko ito ng may katapatan. Sandaling nagulat ang nanay, pagkatapos ay may klisiyang tumango. May tutulong po ba ako? Naatubili sandali ang nanay, pagkatapos ay itinuro ang magulay. Agad akong lumapit at nasimulang hugasan at hiwain ang magulay. Sa isang awkward na katahimikan, makatabi kaming nahanda ng almusal. Nang magtipon ang lahat sa mesa, si Angelo, ang kanyang tatay at si Sora na gising na, nanatili pa rin ang mabigat na kapaligiran. Ngunit mas magaan na kaysa kahapon. Masarap po. Pinuri ko ng taos-puso ang pagkaing Filipino. Walang sinabi ang nanay, ngunit binigyan niya si Sora ng isang piraso ng nori dried seaweed. Mausisa na tinanggap ni Sora ang nori at masarap itong kinain. Masarap, salamat po. Namasalita si Sora sa hindi matatas na Filipino na itinuro ni Angelo, bahagyang lumambot ang ekspresyon ng nanay. Maliit na pagbabago lamang iyon, ngunit parang isang senyales ng paasa. Pagkatapos kumain, pumunta sa bukit ang tatay ni Angelo at nagsimulang malinis ang nanay. Dinala ko si Sora at naglaro kami sa bakuran. Nakaupo si Angelo sa wheelchair at pinapanood kami. Gusto kong tulungan si tatay sa bukit, pero sa kalagayan kong ito. Sa sinabi ni Angelo, naisip ko, ako na lang ang tutulong. Ikaw, nakapasakahan ka na ba? Hindi pa po pero matututo ako. Gusto ko ring makatulong. Nag-alala si Angelo na tiningnan ako, ngunit hindi niya pinigilan ang aking pasya. Iniwan ko si Sora kay Angelo at nagtungo sa bukit. Maari po ba akong tumulong? Nagulat ang tatay ni Angelo na tiningnan ako. Ngunit nang makita niya ang aking taos-pusong ekspresyon, dahan-dahan siyang tumango. Kanoon ako nagsimulang magtrabaho sa bukit sa unang pagkakataon sa aking buhay. Sa simula ay talagang mahirap pa ngang malaman kung alin ang damo at alin ang pananim. Agad na nakapaltos ang aking makamay at sumakit ang aking likod, ngunit hindi ako sumuko. Ganito po ba ang gagawin? Nagtanong ako sa unang salitang Filipino na may kasamang matinding pananais na matuto. Tahimik na ipinakita ni tatay ang tamang paraan. Habang lumilipas ang oras, unti-unti kong natutunan ang tamang paraan. Pagdating ng tanghalian, dinala ng nanay ang aming pagkain. Nang makita niya akong nagtatrabaho na puno ng puti ang kamay, sandali siyang huminto. Pagod ka na, ito ay isang maikling salita, ngunit ito ang unang mainit na salita na sinabi niya sa akin. Ngumiti ako at yumuko. Hindi po, masaya po ako. Nang gabing iyon, masakit ang buong katawan ko, ngunit masaya ang aking puso. Nag-alala si Angelo na tiningnan ang napaltos sa aking kamay. Huwag mong pilitin ang sarili mo, hindi mo kailangang gawin ang gawain ito. Okay lang. Gusto ko ring maging bahagi ng pamilyang ito. Mula kinabukasan bawat umaga ay maaga akong gumigising upang tulungan ang nanay sa gawaing bahay, at sa umaga naman ay tinulungan ko ang tatay sa bukit. Pagkatapos ang tanghalian, tinulungan ko si Angelo sa kanyang rehabilitasyon, at sa gabi ay natuto ako ang paglulutong Filipino. Sa simula ay nagduda ang nanay sa aking kakayahan sa pagluluto, ngunit nang makita niya ang aking taos-pusong pagnanais na matuto, unti-unti siyang nagsimulang maturo. Ganito ang paglutong sinigang. Sa ilalim ng patuturo ng nay, unti-unti akong nakapaluto ng pagkaing Filipino, lalo na ang sinigang na paborito ni Angelo, at talagang masaya ako nang matuto akong lutuin iyon. Wow, ang sarap! Mas masarap pa kaysa sa niluto ko sa Tokyo. Sa papuri ni Angelo, nahihiya ako ngunit masaya. Nakita ko rin ang nanay na bahagyang ngumiti. Ganon, sa paglipas ng 1 linggo, 2 linggo, unti-unti akong nakasanayan sa pang-araw-araw na buhay ng pamilya. Si Sora ay nakasanayan na rin ang bagong kapaligiran. Lalo na, naging malapit siya sa kanyang lolo. Bagaman hindi siya ganon nagsasalita, ginawa niya si Sora ng galaruan na gawa sa kahoy at nilalaro nila ng makasama. Nang isang gabi pagkatapos ng hapunan, habang napapahinga kami sa bakuran, lumapit si Sora sa nanay at dahan-dahang nagsalita, "Lola,
Ang pabikas ni Sora ng Filipino ay hindi pa rin matatas, ngunit ang isang salita na iyon ang nagpabago sa lahat. Biglang dumaloy ang luha sa mga mata ang nanay. Niyakap niya si Sora at matagal na umiyak, ang ganda-gandang apo ni Lola. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na bumukas na ang puso nanay. Napanood din iyon ni Angelo at ng tatay, at naanti sila. Lubusan na nakbago ang kapaligiran sa pamilya. Nang gabing iyon, unang binuksan ng nanay ang kanyang puso sa akin. Paumanhin awi, sa simula, labis akong nagulat. At nag-aalala rin ako dahil nasaktan ang aking anak. Hindi po, naintindihan ko po. Mahirap po talagang tanggapin ang bigla naming pagdating. Napakaganda ni Sora, kamuha ni Angelo. Napayang ako sa masalitang iyon. Sa wakas, pakiramdam ko ay tinanggap na kami. Ano ang plano mo sa hinaharap? Sa tanong ng nanay, matapat akong sumagot. Gusto ko pong manatili dito hanggang sa tuluyang gumaling si Angelo. Pagkatapos, kakausapin ko po siya? Tumango ang nanay. At sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang aking kamay. Maari kayong manatili sa bahay namin. Ikaw at si Sora. Sa masalitang iyon, napaya ako. Sa wakas, pakiramdam ko ay tinanggap na ako. Pakiramdam ko ay naging bahagi na ako ng pamilya. Salamat po, nanay. Pagkatapos nga pagkakasundo sa aking biyenan, kapansin-pansin ang pagbabago sa aming buhay. Nararamdaman ko na tinatrato na nila ako bilang isang bahagi ng pamilya, hindi na isang banyagang estranghero. Ang rehabilitasyon ni Angelo ay patuloy na umusad at unti-unti nang bumubuti ang kanyang kondisyon. Ngayon, unang beses akong naglakad gamit ang saklay. Sabi ng doktor, maganda ang pagaling ko. Kumalat ang maligayang ngiti sa mukha ni Angelo. Ang kanyang pagaling ay isang malaking kagalakan para sa aming lahat. Unti-unti ring natuto si Sora ng magabagong salitang Filipino at nakasanayan ang kanyang sarili. Mamakain, napakakutay ng anyo ni Sora na pinagahalo ang Filipino at Japanese. Tinuruan ng aking biyenan si Sora ng Filipino, habang ako naman ay nagtuturo ng Japanese, at tinulungan namin siyang natural na matuto ang dalawang wika. Kaglagas ne ikibinirmuch, dumating ang araw na pagtatapos ne ke serbisyo ni Angelo. Dahil sa kanyang pinsala, maga siyang pinayagang makalabas. Nang araw na iyon, formal na bumalik si Angelo bilang isang sibilyan. Ngayon simulan na natin ng maayos. Tumango ako sa sinabi ni Angelo. Sa panahong iyon, marami na kaming napausapan. Kung paano kami mamumuhay, saan kami maninirahan, paano ang edukasyon ni Sora, at marami pang iba. Aoy, pakakasalan mo ba ako? Isang gabi ng taglagas, sa ilalim ng mumukatkat na krisantemo sa bakuran, nagpropose si Angelo. Bagaman hindi ito isang magarbo na lugar o may singsing, ang kanyang taus-pusong tingin ay mas nagniningning kaysa sa anumang diamante sa mundo. Opo, Angelo, gusto kong makasama ka. Idinaos ang aming kasal noong Nobyembre 2023, isang simpleng kasal sa isang maliit na simbahan sa probinsya, na inanyayahan lamang ang nga pamilya at kaibigan mula sa makabilang panig. Dumating din ang aking nga magulang mula sa Japan. Sa simula, nahirapan silang tanggapin ang sitwasyon, ngunit nang makilala nila mismo si Sora at Angelo, lumambot ang kanilang puso. Awi, maging masaya ka, dahil iyan ang pinili mong landas. Hindi ko napigilan ang aking maguluha sa papapala ng aking ina. Ito ay ang sandali kung saan ang dalawang kultura at dalawang pamilya ay naksama. Pagkatapos ng kasal, nagtrabaho si Angelo sa isang architectural firm sa Cebu. Dahil sa kanyang karanasan sa pag-aral sa Japan at kanyang international perspective, mataas ang pagpapahalaga sa kanya. Lumipat kami sa isang maliit na apartment sa Cebu. Ito ay isang bagong simula. Away, ito ang bahay natin. Ano sa tingin mo? Bagaman isang maliit na apartment na tanaw ang dagat para sa akin, ito ay ang tahanan ng aking pangarap. Nagkaroon din si Sora ng bagong kwarto, at dahan-dahan naming inayos ang aming bagong tahanan. Napakaganda po, Angelo. Bahay ito ang pamilya natin. Nagsimula akong magtrabaho bilang Japanese language instructor. Malaki ang panggangailangan sa Japanese sa Pilipinas, at nakatulong din ang aking major sa aesthetics. Masaya ang pagtuturo ng Japanese at kulturang Hapon sa mga estudyanteng Pilipino kaysa sa inaasahan ko. Teacher, sa Japan po ba, lahat po ay parang anime? Hindi po, iyan ay isang stereotype. Iba-iba rin ang mga Hapon. Natawa ako sa inosenteng tanong nga estudyante, ngunit muling naramdaman ko ang kahalagahan ng cultural exchange. Tasibol ng 2024, isang masayang balita ang dumating sa amin, muli akong nabuntis. Dahil sa pag-isip na makakasama ko si Angelo sa pagtanggap ng aming anak, mas masaya ako. Sora,
Magiging ate ka na. Ate? Hindi po, gusto ko kuya. Natawa kami sa inosenteng reaksyon ni Sora. Mukhang hindi pa niya lubos na naiintindihan ang konsepto ng pati. Sa kabilangang pabubuntis, patuloy akong natrabaho. Dahil hindi na ako nag-isa sa pagkakataong ito, mas gumaan ang aking loob. Si Angelo ay laging nasa tabi ko upang magbigay ng lakas tuwing nahirapan ako, at madalas ding bumisita ang aking mga biyenan upang tumulong. Sana naman apo na lalaki ngayon. Natawa ako sa sinabi ng aking biyenan. Isa itong karaniwang salita na naririnig sa tradisyonal na pamilyang Pilipino, ngunit ngayon ay naging pamilyar na rin ito sa akin. Oktubre 2024, isinilang ang aming pangalawang anak na babae, si Yumi. Hindi tulad ng una, talagang masaya ako na nakasama ko ang aking asawa sa panganganak sa ospital. Umiyak si Angelo habang hawa ang kanyang anak, salamat awi talaga salamat. Mas kamukha ni Yumi si Angelo kaysa kay Sora. Ang kanyang maitim na mata at matangos na ilong ay katulad kay Angelo. Dalawang anak na babae, napakabilis niyo. Naramdaman ko ang init sa aking puso sa mainit na salita na aking biyenan. Ang malamig na kapaligiran noong unang pakikita ay tuluyang nawala. Sa simula, nasalo si Sora na nagkaroon siya ng kapatid, ngunit agad siyang nakasanayan sa pagiging 8. Napakaganda ng anyo niya na hawa ang maliit na kamay ni Yumi at kumakanta. Yumi, bantayan ka ni ate. Ang pagsasabay ng pagpapalaki ng dalawang anak at pagtatrabaho ay hindi madali, ngunit sa tulong ni Angelo, tila malalampasan namin ang anumang pagsubok. Nakakaisa kami at namumuhay araw-araw. Awi, huwag kang masyadong mapagod, tutulungan pa kita. Si Angelo, sa kabilang ng kanyang abalang trabaho, ay laging kasama sa gawaing bahay at pag-alaga ng bata. Iba ito sa tradisyonal na asawang Pilipino, ngunit iyon ang lakas ng aming pamilya. Pamilya, ako ang magluluto ngayong gabi. Gusto niyo ba ng Japanese-style curry? Pinaksama ko ang pagkain mula sa dalawang bansa upang gawing mas masagana ang hapagkainan ng pamilya. Ang hapagkainan na may adobo at sushi, sinigang at miso soup ay tila napapakita ng pagkakakilanlan ng aming pamilya. Ganon kami nagsimula ng bagong buhay sa Pilipinas. Minsan, namimiss ko ang Japan, ngunit ngayon, ang Pilipinas ay ang aking pangalawang tahanan. Lalo na, habang nakikita ko si Sora at Yumi na lumalaki sa Pilipinas, naisip ko na ito na ang tahanan ng aming pamilya. Mama ngayon sa kindergarten, inggit na inggit ang mga kaibigan ko dahil marunong din ako ng Japanese. Napuno ang aking puso sa ipinamamalaking salita ni Sora. Sa simula, nag-alala ako sa cultural differences. Ngunit sa halip, ito ay nagiging isang espesyal na kalamangan para sa mga bata. Ganon nakpatuloy ang kwento ang aming pamilya. Ang paglalakbay ang ngataw mula sa makaibang kultura at makaibang wika na nakikita at bumubuo ang isang pamilya. Hindi ito madali, ngunit ito ay isang kwentong espesyal at maganda. Nagsimulang mag-elementary si Sora at nag-childcare si Yumi. Lumaki ang dalawang bata bilang bilingual, natural na nakakapagsalita ng Filipino at Japanese. Mama ngayon sa school nag-present ako tungkol sa Japan. Pinuri ako ni teacher. Napuno ang aking puso sa ipinamamalaking ekspresyon ni Sora. Sa simula, naalala ako na baka mahirapan ang mga bata dahil sa pagiging multicultural family, ngunit sa halip, ito ay nagiging isang espesyal na lakas ng mga bata. Si Angelo ay nagtatrabaho na ngayon bilang team leader sa isang architectural firm sa Cebu at nanggagasiwa ng mga international projects. Sa kanyang mungkahi, naglakbay ang buong pamilya patungo sa Tokyo, Japan. Sa susunod na buwan, may project ako sa Tokyo. Paano kung sumama ang buong pamilya? Tuwang-tuwa ang mga bata. At ipinakita ko sa kanila ang lugar kung saan ako lumaki, ang paaralan, at ang museum kung saan unang nakita kami ni Angelo. Sa Tokyo, nakipakita rin kami sa aking mga magulang. Habang lumilipas ang oras, iginalang din ng aking mga magulang ang aking desisyon at tunay na minahal ang kanilang mga apo at manugang. Aoy, napakasaya mo tingnan. Pagkatapos ng aming biyahe sa Tokyo, binisita rin namin ang aming biyenan. Ang nga magulang na sa simula ay awkward sa isa't isa ay tinanggap na ngayon ang isa't isa bilang pamilya. Inuman niyo po ito, sa kinagaling Japan. Ang manakatatanda sa dalawang pamilya ay nakaindihan sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal sa mga apo, nalampas sa cultural differences. Tag-araw ng 2024 nakatanggap ako ng alok mula sa isang local multicultural family support center na ipakita ang aming kwento bilang isang success story. Sa simula ay nag-atubili ako, ngunit pumayag ako sa pag-isip na baka makatulong ito sa mga pamilyang nasa kaparehong sitwasyon. Nagbigay ako ng lecture sa paksang Living as a Multicultural Family in the Philippines, at maraming mag-asawa mula sa multicultural families ang humingi ng payo.
Sa pakikinig sa kanilang mga kwento, muling naramdaman ko na makabuluhan ang pinili kong landas. Salamat kay Miss Awi. Nakaroon kami ng tapang. Gusto ko ring bumuo ng pamilya sa Pilipinas nang hindi sumusuko. Unti-unti akong nagsimulang mag-volunteer bilang counselor para sa multicultural families sa komunidad at kumuha rin ng Filipino citizenship. Ang pagkakaroon ng dual citizenship ay isa pang pagpapahayag ng aking pagkakakilanlan. Ngayon, opisyal ka ng Pilipino. Pinuri ako ni Angelo ng bouquet of flowers sa araw na nakuha ko ang citizenship. Bagaman opisyal na akong naging Pilipino, mahalaga pa rin ang aking kulturang Hapon at pagkakakilanlan at iginalang naming pamilya ang dalawang kultura. Ang bahay natin ay isang maliit na Japanese-Filipino Cultural Center. Sa aming bahay, ang nga kwento ng holiday dishes mula sa dalawang bansa ay makasama. Iyon ang espesyal na kultura ng aming pamilya. Sora, Yumi, kayo ay magabata na may magagandang katangian ng dalawang bansa. Ipamalaki ninyo iyon. Lagi kong sinasabi sa mga bata na ang pagiging iba ay hindi nakakahiya, kundi espesyal. Hanggat may pagmamahalan, paunawa at paggalang, malalampasan namin ang anumang pagsubok ng makasama. Taglagas ng 2024, naanyayahan ako bilang keynote speaker sa isang event para sa Multicultural Family Day ng Cebu City. Ang paksa ay Living as a Daughter-in-Law in the Philippines. Ako, mag-lecture, sa pagikayat no organisir at suporta ni Angelo naglakas loob akong pumayag. Habang naghahanda sa lecture, binalikan ko ang aking 4 na taong paglalakbay. Sa araw ng lecture, mas marami ang dumalo kaysa sa inaasahan. Si Sora at Yumi ay sumuporta sa akin sa harap at sinimulan ko ang aking kwento ng may ngiti. Magandang araw po, ako po si Aoi Sato mula sa Tokyo, Japan. Hindi, dapat, ako po si Aoi Santos na ngayon. Mula sa pagiging estudyante sa Tokyo University of the Arts hanggang sa pagiging isang manugang sa Pilipinas, ibinahagi ko ng taos-puso ang tungkol sa aming masalungatan at pagkakasundo sa aking biyenan. Sinabi po ng aking biyenan sa simula multicultural family, hiya sa ating angkan. Nasaktan po ako noon, ngunit ngayon ay naiintindihan ko na. Ang pinakamahalaga ay ang paggalang at pananais na matutumula sa kultura nga isa-isa. Ang lecture ay nakatanggap ng mainit na reaksyon at maraming tanong ang bumuhos sa question and answer portion. Isang matandang maasawa ang lumapit at nabahagi ngang nakakaantik na salita. Ang aming manugang ay mula rin sa China. Nang marinig ko ang iyong kwento ngayon, nabuksan ang aking puso. Kailangan kong umuwi at sabihin sa aking manugang na sorry. Pagkatapos ni event, sa isang interview sa local TV station, taos-puso kong sinabi hindi na ako isang Japanese na babay, kung isang manugang sa Pilipinas at isang ina. Hindi madali ang mabuhay sa pagitan ng dalawang bansa, ngunit ito ay isang mayaman at makabuluhang buhay. Ang interview na ito ay mabilis na kumala sa social media at nakakuhang maraming positibong reaksyon. Nang gabing iyon, habang tinitignan namin ni Angelo ang daga sa Cebu, nausap kami. Angelo, sa tingin mo, tada na, ba talaga ang pakikita natin? Siyempre. Hindi maring coincidence lang ang pagkikita natin sa Tokyo Museum. Kinabukasan, nakatanggap ako ng alok na maging Cebu City Multicultural Family Ambassador, at masaya ko itong tinanggap. Sumali ako sa iba't ibang event at programa upang suportahan ang nga multicultural families. Ang pinakamahalaga ay huwag sumuko. Ang cultural shock at loneliness ay proseso na nararanasan ng lahat. Sa pagtatapos ng 2024, si Angelo ay itinalaga sa isang project sa Japan at nag-alok na manatili kami sa Tokyo ng kalahating taon kasama ang pamilya. Sige, pero pansamantala lang, ang bahay na natin ay nasa Pilipinas na. Ang huling activity ko bilang ambassador ay ang paglabas sa isang documentary ng PTV4. Ang aming pamilya ang naging bida sa kwentong Pagtawid sa Hangganan. Kwento ng pamilyang Pilipino-Hapones, Crossing Borders, The Story of a Filipino-Japanese Family. Miss Aoi Santos, kung ilalarawan mo ang iyong karanasan bilang isang manugang sa Pilipinas sa isang salita, ang PIB ay lumalampas sa hangganan. Sa simula, labis akong natakot. Ngunit ngayon ay ipinagmamalaki ko na ako ay isang manugang sa Pilipinas, isang ina ng 2 anak, at isang tulay sa pagitan ng kultura ng Pilipinas at Japan. Talagang masaya ako. Kinunan ng kamera ang pang-araw-araw na buhay ng aming pamilya. Ang hapag-kainan na may sukuyaki at sinigang, ang nga bata na malayang gumagamit ng chopsticks at kutsara, ang patingin sa family photo album ng makasama. Mama, ano po ito? Tinuro ni Yumi ang aking flight ticket noong una akong dumating sa Pilipinas. Ito ang flight ticket ni Mama para makita si Papa. Kaya tayo naging pamilya.
Ang huling eksena ng documentary ay ang aming pamilya na naglalakad sa beach sa Cebu, habang tinitignan ang paglubo ng araw, nagawakan kami ng nga kamay. Masaya ako, Angelo. Talagang masaya ako. Masaya rin ako, Aoi. Dahil naroon ka. Mula sa pagiging estudyante ng Tokyo University of the Arts hanggang sa pagiging isang manugang sa Pilipinas, ang paglalakbay ay hindi madali, ngunit ito ay napakahalaga. Ang buhay kung saan ang pagkakakilanlan bilang isang Japanese Aoi at isang Filipino daughter-in-law Aoi Santos ay makasama ng maayos, iyon ang kaligayahan na aking natakpuan.